Sapagkat nakalagay dito, sinunod-sunod yung mga pangalan. Mga babae, pinagaling niya sa masasamang espiritu at sa iba't ibang mga sakit. Si Maria na tinawag na Magdalena, si Juana na asawa ni Cusa, si Susana at marami pang iba na ipinaglilingkod sa kanila ang mga ari-arian nila. Kung may isusulat, ito yung kasaysayan ng kaligtasan na naisulat. Yun ang Bible. Kasaysayan ng kaligtasan na naisulat. Pero mas malami at mas malawak yung kasaysayan ng kaligtasan na hindi naisulat. At ang nakakaalam nito ay ang ating Panginoong Diyos. Kaya sa kasaysayan ng kaligtasan ay kahit hindi nakasulat, ay alam ng Diyos yung inyong mga pangalan. Alam ng Diyos. Sapagkat nakalagay dito na ipinaglilingkod sa kanila ang mga ari-arian nila at sa inyo ay hindi ng mga ari-arian ang ipinaglilingkod, kundi ang inyong panahon, ang inyong lakas, at ang inyong kalaman bilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos sa pagpapakilala sa Kanya sa mga mananampalataya. Kaya huwag kayong mag-alala kasi pag pinag-uusapan natin ay pananampalataya, pa sa Diyos ito eh. Hindi natin pinag-uusapan kung ikaw ay recognize ng kung sino-sino tao. At yan actually, yan ang strength ng mga volunteer catechists. Maraming mga ang buhay ng isang volunteer catechist ay isang misteryo, intriga, para sa mga hindi nakakaunawa. Misteryo. Bakit ikaw'y nagtuturo? Israel ka pa mga dyan? Ay hindi mo unamaan. Sapagkat ang ganito uri ng buhay ay mauunawaan lamang kung may pananampalataya. Pa sa Diyos ito. Kaya yung mga nakapili sa inyo, ang pananaw ay mga makakulong bagay na tinitignan lagi anong pakinabang na makukuha mo dyan, hindi na uunawaan yung inyong buhay. Eh para sa inyo, it doesn't matter. Kahit hindi ninyo ako unawaan, ang mahalaga na uunawaan ako ng ating Panginoong Diyos. Diyos ang nakakita sa akin. Diyos ang nagsugo sa akin. At yan ang pinangangatawanan ng volunteer catechists. At sa ating tema ngayon, at ito'y may kaugnayan sa Ebanghelyo, sa mabuting balita, at kay Jesus. Si Jesus ay nakikilala lang natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. Kaya bahagi ng buhay ng isang volunteer catechist ang pagbabasa ng banal na kasulatan sapagkat doon niya makikita yung mga pag-uugali, yung mga pagdidesisyon, yung damdamin, yung mga pinahahalagahan ni Jesus. At mula doon sa mga buhay ni Jesus, ay pwede niya may kapit yung nangyayari sa kanyang buhay. Kaya dito rin pumapasok yung isang kolosaryo. Merong misteryo sa tuwa, mga maliligaya, karanasan ni Jesus kasama ng mga nabirin. Kaya pag ikaw'y maligaya, pwede mo yung maikabit sa kaligayahan ni Jesus. Sa iyong paglilingkod, pwede mo yung maikabit sa buhay ni Jesus. Sa iyong mga kalungkutan, sa iyong mga kahirapan, pwede mo yung maikabit sa naging buhay ni Jesus. At sa mga pagkakataon na tayo ay nakakaramdam ng tagumpay, pwede natin ikabit sa buhay ni Jesus. At ang buhay ni Jesus ay makikita natin sa pamamagitan ng pagbabasa ng banal na kasulatan. At mula sa buhay ni Jesus na ito, na tumindi mo sa aking puso, na isinasabuhay ko naman, ito naman ang aking ipinahangayat, at ito ang nakikita ng mga bata na tinuturuan. Kaya sa pagkakataon ito, tayo ay magpasalamat sa Diyos sa pagkatawag sa atin. May kanya tayong pagtawag eh. Ako tinawag na maging obispo. Sa mga lingkod pari natin, tinawag na maging pari. Kayo, tinawag na maging katikista. Tayo nagkakaiba-iba.
Ang pagkakaiba-iba natin ay doon sa trabaho. Doon sa ibinigay na responsibilidad sa atin ng ating Panginoong Diyos. Pero sa mata ng Diyos, tayo lahat ay pantay-pantay. Pantay-pantay. Paano nasabing pantay? Depende doon sa ang ibinigay ni Jesus ng Diyos para sa atin. Ano ito? Ibinigay ng Diyos sa Jesus para sa akin bilang turismo. Ibinigay ng Diyos sa Jesus para sa mga kapwa pari. Ibinigay ng Diyos sa Jesus para sa inyo. At doon sa pagbibigay ng Diyos sa bawat isa sa atin, sa Jesus, at kay Jesus, tayong lahat ay pantay-pantay. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa atin. Inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa mga pare. At inialay ni Jesus ang kanyang buhay para sa inyo. Hindi sinabi ni Jesus, mas malaki ibinigay ko para sa Kristo. Mas malaki ibinigay ko ng nakapakti ng buhay ko para sa mga pare, sa mga katigista, kunti lang yung hindi gano'n. Sapagkat kung magbigay ang Diyos, 100%. 100%. Kaya magpasalamat tayo sa ating Panginoong Diyos sa pagkatawag sa atin at sa inyong patuwi, mamaya, laging Panginoon, salamat po sa pagkatawag sa akin bilang isang katikista. Pwede po pala akong maging santo. Sapagkat mayroong katikista na naging santo. Si San Pedro Calungsod. Palagay ko, Panginoon, maunahan mo pa si Bishop na maging santo. Yan. At yan ay totoo. Kaya alin natin ang misyon ito para sa pagtawag sa atin at tayo bigyan ng tulong. Sana'y may sa kapagpara natin ang pagtitiwalang ito ng ating Panginoon. Tayo tumayo para sa panalangin ng bayan natin. Puno ng pag-asa at pananalig, manalangin tayo sa Diyos Ama na nananabik na madama natin higit ang kanyang presensya. Manalangin tayo sa Panginoon at ating bigayin. Panginoon, digin mo ang aming panalangin. Ang simbahan, naway patuloy na umunlad at maging simbolo ng katarungan, pag-ibig at katotohanan sa daigdig. Manalangin tayo sa Panginoon. Bilang isang komunidad, naway huwag nating ipagwalang bahala ang ating buhay pananampalataya, bagkus hanapin natin ang Diyos, maging sa mga paghihirap at pagsubok. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga bata naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at tumanda na katulad ng mga taong kawangis ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang mga may sakit naway mapalakas sa pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang pag-uugnay, ng kanilang pagdurusa sa mga pagdurusa ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Ang ating mga mahal na yumao at mga kapatid na katikista, naway magtamasa ng bunga ng kapayapaan, kaligayahan, at kasiyahan sa kaharian ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Diyos Ama sa langit, tulungan mo kami maunawaan ang kahalagahan ng panahon ng aming paghirap. Buksan mo ang aming mga puso upang magbuha kami lagi ng kabutihan. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon.